Happy Lord's Day, everyone! Tayo po ay muling naririto upang magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa isang buong linggong nagdaan, tayo po ay pinagpala niya ng mga pagpapalang umaapaw, kaya't halina't magsaya at magpuri't magpasalamat sa ating Diyos na buhay.
Jesus, dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Jesus, dalangin ko, papalapit sa'yo. Nais ko ang presenta, dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dakilang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas pinagmulan sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.
Dumako naman po tayo sa ating communion. Sabi po sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 7, ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom sa laman ng saro, tayo ay nililinis ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ang banal na dugo ni Kristo na tumigi sa cross ng Kalbaryo ang siyang naglinis ng ating buong pagkatao. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, tunay na Diyos at Hari ng mga hari, buong puso po kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami at gawing karapat-dapat na humarap sa iyong banal na harapan. Let us receive this communion bilang pag-alaala ng dakilang pagmamahal ng Diyos. Sa atin noong ibuwis ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin. We worship you and we will serve you, Lord, habang kami ay nabubuhay. Amen. Kainin po natin ang tinapay at inumin ang laman ng saro. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa pangalawang Korinto, Kabanata 9, talatang 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. True giving happens when we give from our heart. Ang tunay na pagbibigay ay nangyayari kapag tayo ay nagbibigay ng mula sa ating mga puso. Hindi napipilitan lang o dahil kailangan. Sabi nga, if the heart is right, the price is right. Kapag nagbibigay tayo ng mula sa puso, dito din po natin nararanasan ang kasaganaang nais ng Diyos para sa atin. Hindi lang po kasaganaan sa pinansyal, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sige po, tayo pong lahat ay magbigay. Sa mga nais pong magpadala ng inyong tithes and offering, maaari niyo po itong ipadala sa mga accounts na makikita niyo sa inyong screen. God bless us all. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po'y mapagpala ng mensahe ngayong araw na ito. My topic today is entitled, When the Heart Grows Cold. Kapag ang puso ay manlamig. Noong nakaraan, I shared with you the topic, kapag ang puso ay malayo. When your heart gets far. Kapag ang puso ay malayo, ano ba ang maapektuhan? Siyempre, kapag ang puso ay napalayo kay Lord, apektado ang pagmamahal. It will affect your love. When you are full of love, kay Lord, ay everything is wonderful to you. But when there is no more love, you will begin to find fault. Marami ka nang mapapansin, mga pangit, negative, naghahanap ka na ngayon ng mga diferensya ng simbahan, diferensya ng pastor mo. Ang dami ng may diferensya, dami ng pangit sa buhay mo. Bakit? Ang puso'y malayo kay Lord. When your heart gets far, it will affect your obedience. Ang pagsunod, nagiging mabagnot. Magubat na ang pagsunod. Dati, maski harayo, haranihon lang sa pamati mo.
Maski masakit, ay masayunon lang sa imo. Maski magubat, magianon lang sa pamati mo. Bakit? Kasi ang lapit-lapit ng puso mo sa Diyos. Kapag napalayo ang puso, meron ka nang hindi gagawin. May mga pinapagawa na si Lord na ayaw mo nang gawin. When your heart gets far, it will affect your worship. You will honor God with your lips, but your heart is far away from Him. Wala na sa puso, magiging purong ngusok na lang. Lip singing na lang ang pagsamba. Hindi mo na feel, hindi ka na maiyak sa presensya niya. Pakitang tao na lang yung pagsamba. Wala na dito. Nguso na lang, wala na sa puso. When your heart gets far, it will affect your doctrine. Maghahanap ka na ngayon ng mensahe na gusto mo lang marinig, na magsasatisfy ng pakiramdam mo, ng kakuriputan mo, ng damdamin mo. Maghahanap ka ng mga mensahe na gusto mong marinig. Ayaw mo na yung nasasaktan ka, nakukonfront ka ng Word of God. Alam mo kapatid, the Word of God is inspirational, but it is also confrontational. Hindi lang naman puro inspirasyon ang Word of God. Meron ding correction. Pero kung malayang puso mo sa Panginoon, ayaw mo nang pakorek, naghahanap ka na ngayon ng mensaheng gusto mo lang marinig. When your heart gets far, it will affect your faith. Puro ka na ngayon pagdududa at pag-aalinlangan. Lahat na lang duda at pag-aalinlangan. Now today, I would like to read the Bible in Revelation chapter 2, verse 1 to 7. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay. At lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masama. Sinusubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit meron akong isang bagay na ayaw sa iyo. Ang pag-ibig mo nung una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mong dati mong kalagayan. Pagsisihan mo talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko diyan at aalisin ko sa iyong kinalalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pahayag 2:1 hanggang 7. When the heart grows cold, nasaan na ba ang ating mga puso ngayon? Where is your heart today? Malayo ba sa Diyos o malapit sa Kanya? How is your heart today? Mainit ba o malamig? Paano mo malalaman kapag ang puso ay malamig sa ating Panginoong Diyos? Ano ang mga sinyales o palatandaan ng isang tao na ang kanyang puso ay nalalamig sa ating Panginoon? There are definite signs that our hearts has grown cold. May mga sinyales upang malaman kung ang puso ay nalalamig sa Diyos. Una, when our desires for the world comes before God. Kapag mas sabik ka sa mundo kaysa sa Diyos, ano na ba ang mas pinahahalagahan mo ngayon? Ano ang mga priorities mo ngayon, kapatid? The pleasures of this world, kalayawan, worldliness, beer plaza, inuman, sugalan, happy-happy, ballroom, parties, lakwatsa, happy-happy, barkada. Pera, lagi nilang material na bagay, puro pera, 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 pagkita ng pera, trabaho, laging busy, walang panahon kay Lord kasi pagod, puro lang trabaho, puro lang aral, aral, aral na lang, and other destructive matters. E nung una, mainline duty mo si God. Ang trabaho, sideline lang.
Si Lord yung main line. Na out of the line na ba? Nabaliktad na po ba, kapatid? Dati majoring the minor. Dati majoring the major and minoring the minor. Ngayon ba ay minoring the major and majoring the minor? Inihilira mo na ang church sa practice nyo sa school? Nakapantay lang? Inihilira mo na ang church sa iyong hanap buhay? Nakapantay lang? Kailan naging kapantay ang isang bagay na panlangit sa panlupa? What are your priorities in life? Seek ye first the kingdom of God pa ba? O hanap buhay na lang lagi? Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Diyos, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang. Natawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw ng mundong ito na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto. Sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Hebreo 11:24 hanggang 26. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Santiago 4:4. Gusto mo in ka sa mundo, in sa mga tao, para hindi ka pagtawanan, ma-compromise, makikisama at makikisama. Colossians 3:2, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. Ang mga bagay na panlangit, ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Disko, irinuman, bisyo, sugal dito, sugal doon. Happy. Mag-iba na kayo at magbago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Romans 12:2. We need to change the way we think. Kaipuhan may mabago sa iniisip mo. The more we think of heaven in our lives, the less of earth we shall covet. Kapag langit lagi nasa isip, ang makalupang bagay hindi nakasisingit. Malamig ang puso kapag masabi ka sa mundo kaysa mga bagay na ukol sa Diyos. Pangalawa, when church becomes an inconvenience. Kapag ang simbahan ay isa ng kabigatan sa iyo, yan ay tanda ng panlalamig. Dako-dako na ba nakaulangan o kagubatan sa imo ang simbahan? The church is not made up of people who are better than the rest, but people who want to become better than they are. Ang simbahan ay hindi binubuo ng mga mabubuting tao kaysa iba. Ang simbahan ay binubuo ng mga taong nais mabago. What traits characterize the early church? Ano ba ang katangian meron ang mga Kristiyano noon sa simbahan? Sabi ng Biblia, dahil sa maraming himala at kababalaghang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian, at ang napagbilhan ay ipinapamahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan araw-araw. Sila'y nagkakatipon sa templo, masaya lang pipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban, nagpupuri sila sa Diyos, at kinalulugdan rin sila ng mga tao. At bawat araw,
idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Gawa 2:43. They continually devoted themselves to God. They devoted themselves to the teaching, pag-aaral ng salita ng Diyos. They devoted themselves in breaking of bread, pagpipreparasyon ng tinapay, sa pananalangin. They kept feeling a sense of awe, laging excited kay Lord. Laging sabik sa Panginoon. They were together, nagtitipon-tipon lagi. They shared with one another sacrificially, nagbabahaginan sa isa't isa. And they worship God together. They serve with gladness of their hearts. May masayang kalooban at may malinis na kalooban. At sila'y sama-samang nagpupuri. They praise God together. And people got saved. Idinaragdag araw-araw ang mga inililigtas. Laging mayroong bago sa church. Laging mayroong newcomer. Ginagawa mo pa ba ito? Ramdam mo pa din ba ito, kapatid? O wala ka ng gana? Are any of the things missing from you? Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin, malapit ng araw ng Panginoon. God puts the church in the world. Satan puts the world in the church. Nilagay ng Diyos ang simbahan sa mundo. Naglagay ng mundo si Satanas sa simbahan. Malamig ang puso kapag masabik ka sa mundo kaysa Panginoong Diyos. Kapag ang simbahan ay isa ng kabigatan sa iyo. At pangatlo, when lost souls no longer move us. Kapag baliwala sa iyo ang kaligtasan ng iba. Wala ka ng pake, wala ka ng malasakit sa kaligtasan ng kapwa mo. We grow indifferent to the destiny of other people. Wala na po ba tayong nararamdamang malasakit para sa kaligtasan ng iba? Tingnan mo kung gaano ka-concern si Propeta Jeremias in Jeremiah 13 verse 17. Ngunit kung hindi kayong makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iiyak at tutulong aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Ilan at sino sa pamilya mo ang nakikita mong bihag ng demonyo? Bihag ng mga maling barkada, bihag ng mga maling kasama, bihag ng masasamang pamumuhay at kamunduhan. Kapag hindi tayo kikilos, hihintayin pa ba nating maging mas malala? Hihintayin pa ba natin sila'y bawiin ng buhay at mapunta ng impyerno? Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo ko sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw ninyo. Meron ka bang naiisip na kupkupin, alagaan at ilapit na kapwa para kay Jesus? Acts 20:31, si Apostol Pablo, sabi niya, kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin niyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon. At maraming luha ang pinuhunan ko. Mga cell leaders, mga simbahay leaders, mga connect group leaders, nagagawa pa din ba natin ito? Matyagang nagtuturo sa mga disciples na pinaalagaan ng Diyos sa inyo. Mamuhunan ng maraming luha. Minsan mapapaluha ka kung sutilon o pasaway. Pero pinagtsatsagaan mo kasi alam mo, siya ay mababago ng Panginoon. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Mga taga Pilipos 3:18. Marami pa sa circle of friends mo, sa family mo, ang namumuhay na kaaway ng krus ni Kristo.
mga diri pa nagtutubod sa Diyos. Palatandaan ng isang Kristiyano'y nanlalamig ang puso sa ating Panginoon. Kapag masabi ka sa mundo kaysa Diyos, kapag ang simbahan ay isa ng kabigatan sa iyo, at kapag wala ka nang nararamdamang malasakit sa kaligtasan ng iba. At pang-apat, kapag wala ka ng kontrol at hindi ka na natitigatig ng kanyang mga salita. When the Word of God loses its grip on us. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. At nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hebreo 4:12. Ang salita ng Diyos ay nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Ang di alam ng katabi mo, alam ng salita ng Diyos. It exposes what we are and who we are. It judges us according to the truth, even though our inner man cannot be seen. It changes us. Sabi ng Biblia, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Santiago 1:22 hanggang 25. Ang salita ng Diyos ay salamin. Nagbabasa ka ng Biblia, binabasa ka nito, pati ang buhay mo. Itong saligan ng ating buhay, ang direksyon at gabay. Napakadelikado kapag isinantabi mo na ang pagkokontrol ng Word of God sa iyo. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito'y pinapalaganap ng mga taong sinungaling at may manhid na budhi. 1 Timothy 4:1 and 2. Kapatid, napakadelikado kapag hindi ka na nasasaktan o natitigatig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, may kalyo na ang puso mo. Judgmental lang ang aantayin mo. Kaya pasalamat ka, kapatid, kapag nasasaktan ka pa ng mensahe, ibig sabihin, hindi ka pamanhid, may pag-asa ka pang magbago. Sabi ng Biblia, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipidikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakakita ang kanilang mga mata. Nakarinig ang kanilang mga tenga, nakauunaw ang kanilang mga isip. At nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Mateo 13:15. Nanlalamig ang ating puso when we find more wrong with each other than right. Kapag mas marami kang nakikitang mali sa iyong kapwa kaysa tama. Do we always gravitate toward the negative in each other? Pinalalaki ang maliliit na diferensya. Huwag kayong humatol upang di kayo hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo? Gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mateo 7:1 hanggang 5. Huwag kang humatol. Casting stones. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang unang bumato sa kanya.
Huwag magpukol ng bato sa kapwa. Lahat tayo may atraso. Instead, maghanap ka ng mai-appreciate mo sa iyong kapwa. I-magnify ang mabuting bagay. We need to find what is good in each other. The talents, the knowledge, the desires. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siyang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humatol sa iyong kapwa? We need to build each other up in the body of Christ. Dahil dito palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo. Tulad ng ginagawa ninyo ngayon, mga taga-Thessalonica 5:11. Nakapagpapalakas ba ng loob yung sinasabi mo? Nakakatulong ba yung sinasabi mo? Encouraging each other, helping each other, providing each other, praying for each other. Pang-anim, when we become too satisfied and complacent. Kapag masyado ka ng kontento at kampante, tama ng ganito, kontento ka na at kampante ka na. Kampante ka na lagi kang late, hindi ka madalas magsimba, okay lang ang absent, okay lang yung pasulput-sulput na lang, kung malugaran, kung may time, imud-imudon, kung nasa mood, kung may ang pamati, kung inhigusan. Kapag masyado ka ng kontento at kampante sa kalagayan mo, kapatid, ayaw mo nang i-stretch ang faith mo, ayaw mo nang ma-stretch ang commitment mo, wala ka ng effort na ginagawa para magsumikap na pagandahin ang iyong church life. Walang push, kulang ang entusiasmo sa gawain. Okay na ako kahit hindi mag-mentoring. Okay na yung pa-attend lang. Okay na yung pa-absent lang. Okay na yung excuse lagi sa cell group. Kapag wala ng apoy, wala ng alab sa iyong ginagawa, masyado ka ng kontento at kampante, nalalamig ka na sa ating Panginoon. We should never get to a point where our service with God becomes too familiar to us. Masyado ka ng pamilyar sa ginagawa mo. Our walk with God has reached an end. Ang pag-serve ay parang hanggang gano'n na lang. Papitik-pitik na lang. Pamedya-medya na lang. The Christian life has grown boring. Ang buhay Kristiyano nagiging boring na sa iyo. The Bible is not exciting enough for us. Wala ka ng excitement sa Bible. Our service is for obligation rather for the love of God. Obligasyon na lang ang tingin mo sa ginagawa mo, hindi na pagmamahal sa Diyos. Wala nang alab, wala nang kalabit. Ritual na lang yung ginagawa natin. Religiosity na lang, kumbaga. Alam ninyo, ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. 1 Corinto 9:24. Pagbutihin mo ang iyong pagtakbo. Put energy and enthusiasm. Pasiglahin mo ang ginagawa mong paglilingkod. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at anumang balaki na pumipigil sa atin at buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Hebreo 12:1. Maging matyaga. Keep going. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa ating Panginoon. Roma 12:11. The heart is growing cold when our desires for the world comes before God. Kapag mas sabik ka sa mundo kaysa sa Diyos. Pangalawa, when church becomes an inconvenience. Kapag ang simbahan ay isa ng kabigatan sa iyo.
Pangatlo, when lost souls no longer move you. Kapag baliwala na sa iyong kaligtasan ng iba. Pang-apat, when the Word of God loses its grip on us. Kapag ang salita ng Diyos ay wala ng control sa iyo. Panglima, when we find more wrong with each other than right. Kapag mas marami kang nakikitang mali sa iyong kapwa kaysa tama. Pang-anim, when we become too satisfied and complacent. Kapag masyado ka ng kontento at kampante. Desire God more than the world. Treat the house of God as the best place to be. Have the heart for the lost again. Magkaroon tayo ng puso sa ating kapwa. Value the Word of God more than gold. Pahalaga natin ang Word ng ating Panginoon. Be more appreciative sa ating kapwa. And put fire in what you do for Him. Lagyan mo ng alab, kasabikan at apoy ang anumang ginagawa natin para sa Kanya. Purihin ang Panginoon sa araw na ito. Sana po kayo ikinausap ng Panginoon sa mensaheng ito. Baliklog tayo sa ating Panginoon. Mag-alab tayo sa paglilingkod kay Kristo. Taas ang ating mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas na pangangatawan. Ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ay sumaate. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.